Yon, what's up? So ito, dagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito ay watch this kapag nagdududa ka na baka may other woman siya. Yes. Well, ibig sabihin ay wala ka pang matibay na ebidensya kung may other woman nga ba talaga siya. That's why nagdududa ka. Pero ang tanong, Kuya Kiko, ano ba ang mas mainam naming gagawin? Once na kami ay nakakaramdam ng pagdududa sa aming partner na lalaki na baka may other woman siya. So, mangilan-ngilan dito, kagaya sa mga pinapakita ng mga partner ninyo, na let's say, binabaliwala ka, or humihingi ng space, and then yung tipong parang naiirita rin sa'yo. So which is, pasok ito sa mga sinyalis na parang may other woman nga talaga. Pero again, wala pa rin tayong matibay na ebidensya. Na baka, kung titignan mga utol, ito ha, malaking impact din ito pagdating sa relationship. Na kung minsan that's why umaatras yung mga lalaki. Dahil yung isa na rason or dahilan dito, ay kailangan tignan nyo rin kung ano yung behavior na pinapakita ninyo sa mga partner ninyong lalaki. Kagaya ngayon, halimbawa is panay duda ka na sa kanya or nag-o-overthink ka sa partner mong lalaki. Dahil sa rason din na kung dati is nahuli mo siya na may other woman. So and then, ito ngayon, sa mga kinikilos niya, is halos nagkakapareho sa dating nahuli mo siya na may other woman. So ito ngayon na which is, nagdududa ka na naman na baka may other woman siya. Uy, baka may other woman na naman ito. Kasi dati ito rin yung pinaggagawa niya eh. So, and then, dito nahahantong na mas lalo mo siyang masasakal. Babantayan mo na siya lalo, pagbabawalan mo na siya, paghihigpitan mo na siya, na palagi mo na siyang aawayin. So yung magiging resulta nito pagdating sa partner mong lalaki ay masasakal na siya. So yung isang problema dati, ibig sabihin utol ay nagdadagdagan. Yes, nagkakaproblema ka na rin sa kanya, nag-overthink ka, and then siya ngayon is nagkakaproblema na rin sa'yo. Dahil sinasakal mo na siya. Yung tipong hindi na siya makakakilos. Yes, ito po yung magiging interactions once na may nasira tayong tiwala. Or may nasira or sinira ng partner mong lalaki yung tiwala mo. Yes, paghihigpitan mo talaga siya. Nahalos kukontrolin mo siya. So syempre pagdating sa partner mo is talagang masasakal na siya na hindi siya makakahinga. Pero ito mga utol, sa ngayon, kung nagdududa ka, kung meron man o wala kang ibang gagawin dito kundi hayaan mo muna. Yes? Kasi ito, kung dati is nahuli mo siya, and then syempre yung naging resulta sa'yo is nag-overthink ka, nasasakal mo siya. So that's why kung minsan dito, papasok na kung bakit ka nagtataka, na bakit bigla na lang siyang nanlamig sa'yo or parang iniiwasan ka, dahil nga ayaw niyang masakal mo siya. Ayaw niyang masasakal siya na hindi na siya makahinga. The more kasi na pinaghihigpitan mo ay the more talagang kakalas yan. The more na lalayo yan. Ito ha, gusto ko lang din i-explain sa inyo na kailangan iskilalanin nyo rin yung male nature naming mga lalaki. Nasabi ko na to dati. Kasi kaming mga lalaki is nakaprogram talaga kami. Na kung makikita ninyo, halos lahat ng lalaki ay pare-pareho. Mahilig uminom, mahilig lumabas. Yes, kung sa pagmumotor man kagaya sa akin. Yes, mahilig mag-rides. No, which is may mga hobbies. Kayo mga babae is meron din pero unlike talaga sa mga lalaki is mas na-program kami na mag-e-explore na mag-e-explore. That's why makikisig malalaki yung aming katawan. Diyan kami nakaprogram eh. Na kailangan namin mag-explore. So pagdating kasi sa inyong mga kababaihan, yes, yung female nature ninyo is iba rin. Kung kaya ninyo manatili sa loob ng bahay ng isang taon na hindi kayo naboboring, ito ha, isipin mo na lang utol, like for example yung partner mong lalaki, ikukulong mo na ipapagaya mo sa'yo ng isang taon nandyan sa bahay, tagaligpit, taga-ayos, taga-asikaso ng mga anak,
Sa tingin mo hindi maboboard yung lalaki? Talagang maboboard siya dahil hindi siya dyan nakaprogram. Hindi yan yung male nature niya. Dahil yung masculine frame namin, utol, is again, kagaya kanina na pinanganak kami kung saan kami nakaprogram eh. So kailangan is wag mo siyang tanggalin dyan sa masculine frame niya. So kung pagbabawalan mo siya, ikukulong mo siya sa bahay, kagaya sa mga napapanood ninyong fairy tale, napapanood ninyong pelikula, mga Koreo ni Bella, na yes, merong lalaking ganyan, pero sa ngayon kasi utol, bihira na lang. Pero hindi po yan yung tanging nakaprogram sa lalaki na mag-i-stay sa bahay. Yes, meron at meron naman na nag-i-stay sa bahay, pero hanggat paano or kahit paano utol, kung nagpapaalam yung mga partner ninyong lalaki na babe, aalis muna ako, may pupuntahan lang akong ganito. Yes, na pupunta ako sa barkada, may rides kami, may basketball kami, kung ano-ano pa dyan. Kailangan mong payagan dahil dyan siya nakaprogram. So ngayon kung pagbabawalan mo utol, talagang masasakal siya. And then ito na, mas lalo kang magdududa. So balik tayo ngayon sa pagdududa. Talagang mas lalo kang magdududa kung yung partner mo is naiilang na sa'yo, naiirita na sa'yo, umiiwas na sa'yo. So talagang yung papasok sa isipan mo, nako, may babae na naman siguro to, di ba? So kung tutuusin, is yung problema ay hindi na susolusyonan dahil sa maling gawain. So wala kang ibang gagawin dito utol kundi hayaan mo muna hanggat wala ka pa namang matibay na ebidensya. Go with the flow. Okay? Kung like for example may sustento naman kung may anak kayo. Okay? Kung tuloy-tuloy naman yung sustento, sa'yo pa rin naman umuuwi, ay dapat makontento ka muna utol. Pero again, yung pagmamahal mo, iset aside mo muna. Huwag ka munang humangad na kailangan is ibalik yung dating kayo. Na kung gusto mo talagang ipanumbalik yung dating kayo utol, ay kailangan mo muna siyang hayaan. Bigyan mo muna siya ng freedom. Na kung saan is nasasakal siya, ay kailangan tanggalin mo yun. Hanggat maramdaman niya na, uy, parang hindi na ako nasasakal. Parang ang bait na ng misis ko. Parang ang bait na ng girlfriend ko. Parang hinahayaan niya na ako. Parang nauunawaan niya na ako. Yes. So dito po, or ito po yung time na siya ay babalik sa'yo. Babalik yung loob niya. Unlike dati na binabawalan mo siya, na kung saan yung kagustuhan niya. Yes, unlike na lang din sa lalaki, na kung siya talaga ay nagloloko, kung manloloko talaga, syempre ibang usapan na yun. Pero ganun pa man, hanggat maaari, kung siya naman is umuuwi pa rin sa'yo, kinakausap ka, sinusuyo ka, binibigyan ka ng sustento, hayaan mo muna. Dahil yung lalaking may tinatago, yung lalaking may other woman talaga, ay hindi na yan uuwi sa'yo. Or kung minsan hihigpitan ka na about sa sustento, sa pera, na hindi ka nabibigyan, ipagdadamot niya na sa'yo. Na kung minsan siya pa is nagigipit, kulang yung pera. Yes. So ganun po yun mga utol, kung nagdududa kayo, tignan nyo muna. Hayaan nyo sila muna, and then mag-focus ka sa sarili mo. Yung importante dito is, again, uulitin ko. Kung may sustento naman at saka may oras naman siya sa'yo, and then ikaw pa rin yung inuuwian, hayaan mo muna. Hayaan mo muna siya kung gusto niyang gumala, payagan mo. Huwag mo muna siyang panay kulitin. Huwag mo muna siyang panay bawalan. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y malinaw sa inyo sana'y klarong-klaro talaga. Dahil yun po talaga yung reality. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi